Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Grabe! Ha? Si Tito Soto po mga kababayan ay napaggrabe na lang. Dahil dito sa kanyang nadiskubre at in-expose ni Tito Soto, Senator Tito Soto, itong extent ng pag-delay o delaying tactics ni Chis Escudero dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nabasa ko to mga kababayan sa X, diyan po sa dating Twitter. Ito yung sinabi niya sa Twitter mga kababayan. Doon mismo sa sa kanyang account. Sabi ni Tito Sen, I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February. So February po kasi yan February po ipinasa diyan po sa Senate. Has never been referred to the Senate Rules Committee. Kaya sabi ni Tito Sen, ay grabe. So napaggrabe na. Etong si Tito Sen, grabe na pala ang pag-delay. Umpisa pa lang, noong pa lang Pebrero hanggang ngayon, dinidelay. Ito ni Say Cheese, mga kababayan, ni Chis Escudero. Basahin ko lang tong tong report ng politiko The impeachment complaint against Vice President Sara Duterte has yet to advance in the Senate. So hindi pa talaga inasikaso sa Senado despite being transmitted by the House of Representatives last February. So hindi inaksyonan. Pebrero pa nandoon pero hindi inaksyonan. Yan po yung yung nangyari. Senator-elect Vicente Soto III disclosed on X, formerly Twitter, that the articles of impeachment transmitted by the House on February 5 just before the congressional break have not been referred to the Senate Rules Committee. Ayan po yung post ni Tito Sen dyan po sa X. Under Senate rules, the Senate President is expected to inform the House of Representatives that the Senate will take proper actions on the impeachment and specify a date and time to receive the House prosecutors. Senate President Francis Escudero has since postponed. Lagi na lang postponed mga kababayan. The presentation of the articles of impeachment to June 11, dapat June 2. Ay, ginawang June 11. Ay, June 11, last day na yun bago mag-20th Congress. So talagang technically, pinapatay nila yung impeachment kasi wala nang oras. Ano ba yung June 11? Final day of session before the Senate adjourns. Signed by citing the need to prioritize pending legislative measures before the 19th Congress ends. So ang dahilan niya, ang palusot na ito ni Chis Escudero, meron pang mas kinakailangang unahin. Ba't hindi nyo ginawa nung break? Sabi niya, break nga bakasyon Bakit? Yung nangyaring hearing ni Amy Marcos. Pwede naman pwede nyo na mga trabahuhin yan Sabi nga ng iba, tamad lang talaga etong si Chis Escudero. O kaya naman, talagang gusto niyang ma-delay etong impeachment. Bakit? Para makakuha ng suporta doon sa doon sa mga kabilang kampo. Meron na nga tinatawag na Escudero 11 para masigurado niya na siya yung nandun sa Senate presidency na hindi mawala sa kanya, kapit na kapit siya sa kapangyarihan. Kupal din mas inuuna niya pa talaga yung pansariling interes. Bakit hindi niyo? Marami palang pending legislative measures. Bakit hindi niyo inasikaso? Tapos yung June 2 na sasabihin mo, presentasyon ng articles of impeachment, iniurong mo ng June 11. Anak ng tokwa to si Chis Escudero. However, hindi naniniwala dun sa palusot ni Escudero. Insiders and political observers widely believe Escudero's move is a calculated effort to run the clock and stall the impeachment proceedings, thereby securing the backing of the pro-Duterte bloc to solidify his hold on the Senate presidency.
Ayan po yung dahilan. Ayan po dun sa ilang mga insiders sa political observers. Hindi po sila naniniwala sa sinasabi ni Chis Escudero na unahin natin to, meron mas mga importanteng bills na dapat asikasuhin. Leche. June to. Babasahin na yung articles, iniuro mo ng 11 para unahin yan. Bakit? Pwede namang mag-hearing nakaraan na. Pinagbigyan mo nga, nag-hearing nga si Amy Marcos eh. Kaya yan mga kababayan, marami pong nagagalit na. Ang taong bayan nagagalit na, kinakalampag na nga nila Senado eh. Nakita niyo yung mga nag-rally? Marami po talagang gustong ma-impeach si Sara Duterte. At ito mga kababayan, pakinggan natin si Senator Risa Hontiveros. Ito yung una niyang statement regarding dun sa pag-delay ni Chis Escudero dito po sa sa presentasyon ng articles of impeachment. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Okay, yan po yung unang statement ni Senator Risa Hontiveros. Ito yung pangalawa kasi nabuisit na eh. Kasi ang nangyari, parang basketball daw yan. Ang ginawa ni Chis Escudero, dinribble lang ng dinribble. May shot clock eh. Sa basketball nga, may shot clock. Hindi ka pwedeng 24-second violation ka. Pero dito, ilang buwan dinidribble eh. Walang iya eh. Talagang gustong ubusin yung oras eh. May shot clock violation. Hindi pwede saka yung fourth with na sinasabi. Sabi nga daw ang interpretasyon ni Chis Escudero yung fourth with kung kailan ko gusto. Loko pala yun. Ayun ang kanyang kanya siguro pagkakaintindi sa fourth with kung kailan ko gusto. Hindi yung agad-agad. Ayun po yung sinasabi ng taong bayan. Nagagalit na po dito kay Chis Escudero. Ito pa mga kababayan, pakinggan natin yung iba pang sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Ito po. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. Grabe. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, atat. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting. And we believe 4 months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions, dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough games. Time to move. Okay, so yan mga kababayan, palakpakan natin si Senator Risa Hontiveros. Isa talaga sa lumalaban sa katiwalian at katarantaduhan dyan po sa Senado. At ito, matindi. Dahil po sa ginagawa ni Chis Escudero na pag-delay, alam nyo ba, tuwan-tuwa po mga kababayan, etong si Sara Duterte. Sa lahat po nangyayari, ang tuwan-tuwa lang mga DDS sa si Sara Duterte sa ginagawa ni Chis Escudero.
Pero yung taong bayan, ang gigigil na talaga. Ang dami na pong nananawagan nga eh. Nananawagan na mag-resign itong si Chis Escudero. Pati si Vice President Sara Duterte. Kaya ito pa, yung nabubuong Escudero 11, Chis Escudero 11, walang iya. Ito mga kababayan, tingnan nyo. Tuwan-tuwa si Sara Duterte dito sa ginagawa ni Say Cheese, mga kababayan. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya dun sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero impeachment ni GMA, tatlong beses. Yes, 3 times. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga matatapang na mga batang oo, mga batang congressman. Parang Hindi nga matapang takot nga sa'yo eh. Kasi kung matapang yan, hindi yan matatakot sa'yo. At saka hindi yan matapang. Ang tawag dyan, matakaw. Matakaw siya. Matakaw sa kapangyarihan. Dahil ayaw niya nga mabitawan yung Senate presidency. Kapit na kapit siya eh. Ngayon nakita niya, mukhang mas marami dun sa kabila. Dito ako sa kabila. Kasi natatakot siya kay Tito Sen eh. Maraming nananawagan na kababayan natin na palitan na siya ni Tito Soto eh. Dahil tamad daw eh. Kaya sabi ko nga, punta ka na lang dun sa mag-rampa-rampa ka na lang. Paayos mo uli yung kilay mo, yung hikaw mo, padagdagan mo yung hikaw mo dyan. Saruhan pa ka kasama ng asawa mo. Kaysa ganyan na yung mandato sa'yo ng konstitusyon, yung gusto ng taong bayan, yung interes ng taong bayan, imbis na unahin mo, inuuna mo yung sarili mong interes. Kapal na mukha. Ito. sali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader Yes, so during the time anyway, of GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Escudero. Ko alam saan galing yan. Okay, so sabi ni Sara, atapang atao daw yan si Cheese Escudero at hindi natatakot. So yun yung sinasabi niya. Ano pa sasabihin niya? Siyempre, tuwan-tuwa siya sa nangyayari na dinidelay ni Cheese Escudero para hindi matuloy itong impeachment. Antayin natin mga kababayan kasi galit na po ang taong bayan. Ikaw Cheese Escudero, sigurado mananagot ka at yung mga kasamahan mo dyan na naghayag na ayaw nila ng impeachment. Pati si Jing, lalo na si Jinggoy. Nako, Jinggoy, malabo ka na manalo ulit sa susunod na eleksyon. Magagaya ka dun sa kasama mo na nakakasuhan ng plunder. So, ayan mga kababayan yung update natin. Grabe Grabe itong in-expose ni Tito Sen. Etong delaying tactics ni Cheese Escudero dito sa impeachment ni Sara Duterte na February pa pala naipasa pero hindi po ginawa ng aksyon, hindi po inasikaso. Tapos sasabihin ni Cheese Escudero, kasalanan daw ng House of Representatives. Wala to mga kababayan. Walang kwentang Senate President sa totoo lang. Okay, so yun lang po. Abangan natin ang mga susunod pang updates tungkol dito. Basta tutok-tutok lang kayo dito sa Batang Maynila Toits. Sa iba pang mga balita, ingat po tayong lahat. God bless po.